Sen mga ka-half and half. Welcome to our podcast. Again, my name is Che and this is my Ulo friend Gian and we are the Ulopinions. By the way, guys, happy Pride Month. Since it's the month ng mga LGBT, meron tayong special guest. Siya ay isa sa mga member ng BINI. At kami ay certified Tomblooms. So, ang ating special guest ay walang iba kundi si Bini Mika! Yeah! Hello! Sadly, hindi ako yung totoong Bini. Happy Pride Month. Thank Why you, not? Che. Well, thank you. And Gian. Salamat, Saidin. Saidin, half-sister. Yes. So, Mika, well, maraming salamat for your time and, for guesting and, para sa mga kaano natin, kababayan. Wait, di pala ako nag-a-assume. But kasi I know Mika. Mhm. So, Mika is on my side. Mika is my Zendel's like friend, right? Or let's say best friend. So, anyway, Mika, please do introduce yourself. Your name, your age, what do you do, CV. your height, your race, Kikibi po ba to? medyo your talent. May pa-sample dito ng Mag-audition talent. yata ako mamaya. Mga ganun na nga. So, Mika, take it away. Gusto ko yung may kanta ka may salamin, ganun. Or Baka biglang umulan sa Philippines everywhere pag kumanta kailangan ako. naman nila yun eh. But okay, sige, take it away. Hi everyone, my name is Micaela, yung full name ko. I'm currently residing in Canada. I'm friends with Che and Zendel. Zendel, your previous guest last episode, I think. Mhm. I'm 24 and I moved to Canada when I was 15. So almost 10 years na din ako dito. Right now, I'm currently working as a government, and I do see myself or label myself as a lesbian. So my partner is a girl, and right now we're hitting 6 years. So long-term relationship na with a girl. So, ano pala to eh, may contract pa to. Ilang taon ba yan? Nakalabas sa contract, may 5 years contract. Di ba sabi 11 years dapat ang Yes, talunin? that's why 5 years. Kaya ano pala eh. Malapit na. So right now, nag-work lang ako ngayon sa government dito sa Canada. Mhm. And ano pa ba? Pinagkakabalan ko ngayon, just go to school. Kakagaling lang namin ng Philippines ng partner ko. So right now, How setting do you up like the Philippines? Well, It's you're, nice. you're from there pala. So, But syempre ang dami- since when ka ba since when? Bago ka bumalik ng Pinas? 2017 na. 2017. Oh, So that's like a matagal na. long time. Yeah. Ang daming nagbago. Ang And dami ang nagbago, na din- pati yung presyo ng mga na nagbago. Oh, it's so expensive na. Tapos ang dami na ding mga ka-half-half na you will see Out everywhere. and proud, ganun. Yeah. Super. So, you watch ba yung previous namin like episode from yung generational differences? Kind of like konting snippet lang. Okay. Kasi So, saan ka sa part na yun? Are you like more on like yung modern na na generation or you're dun sa mga still nasa closet or in denial na stage? siguro modern na din. Modern Okay. na kasi matagal na din since I came out publicly and out and proud. So nag-learn na ako to a more comfortable way din. Okay. That's good. So during those times like parang naman ba? Well, anyway, we're gonna go there pala yung part na yon. But well, thank you sa magandang sagot. Parang pang Miss Universe ata yung sagot niya.
Thank you. Guys, vote me. Mukhang may kalaban si Zen sa PBB ah. Yun lang. Wag na kay Okay. Dental na yun. So, ituloy-tuloy na natin to since we're actually going there naman. So, ano yung story mo? And since I asked yung sa like generational differences, so just tell us kung ano yung story mo, paano ka um paano ka nag-come out, and then yeah, like ano pa ba? Like may i-add ka ulo? May ka dyan ah. So, hindi naman. Gusto ko munang marinig bago ako magtanong. Mahirap naman tanong lang ako ng tanong. Gusto ko muna yung kwento. Pwede na Kwento magtanong. muna. Kwento muna. Okay. O sige, That's my sige. follow-up questions na lang. Ganun. So, Mika here is out and proud. So right now, yeah, tell us your story. My story is actually complicated kasi I So, actually never Sorry. came out. Naalala mo naman. Oo. Okay, sige, good. Complicated in a way na never nanggaling sa akin. So, I was always outed by other people, mostly family. Well, para sa akin naman, yung family talaga yung unang mag-out ka, tapos, and then you get your confidence na mag-out sa public, ganun. But yung story ko naman, it was hard kasi my parents were never open. Hindi sila open sa ganun. Even my whole family. Until now, actually, kasi nung umuwi ako, not everyone knew about it. So, you know, may boyfriend ka na ba? Ganun. Disclaimer. So when you mentioned na like until now your family is not aware or open? Aware and Are we open. okay? Are we okay like you mentioning that? Wala naman akong ano. Kasi for me naman, the most important is my parents and my brother. Tapos yung mga, like, very direct and close sa akin. As long as they know, wala naman sa akin yung comments ng ibang tao. Okay. Ganun. But yeah, going back, mine was complicated kasi I actually came out, I was very young and nalaman lang ni Papa. That's how I came out. Tapos, and that was with my first girlfriend. And at that time, my dad was raising us alone. So it was hard for him to accept kasi yung responsibility is solely on him. So, if malaman na yung ibang tao, of course, like the disappointment is ganun sa kanya lang. And then, one of the biggest reasons, sabi niya, is kasi mag-isa si mama ko here sa Canada. And he was saying na baka hindi niya kayanin if she finds out. Ganon. So, I kept it. We kept it naman for a while. And then, when we came to Canada, hindi din ako nag-come out. Si Papa nag-come out para sa akin. And that's when my mom found out. Tapos, at first, syempre hindi nila accept because I'm the only girl. So, there's only two of us. My older brother, tapos ako. And then, I love my parents, especially now. They've grown a lot. Pero at that time, like, my mom called me names, ganon, parang, kasi super religious yung background nila, which is understandable. So, I don't have resentment, wala naman, because they've grown na, as I mentioned. Tapos, with other family members, sila na rin na yung nag-come out para sa akin. So, I never had the voice, which is good and bad. Kasi yung good is wala yung pressure na sabihin ko sa kanila directly. But yung bad is yung paano, yung timing. What if I wasn't ready that time, di ba? Okay. And most of the time, hindi naman talaga ako ready. Pero I've come and accepted it. Kasi siguro at that time din, kasi I was still 18. I think, no, like 16, 17. So I was still pretty young. And siguro in denial din. Okay. But yeah, madaming phases. But now, I'm 24. They fully accepted yung current partner ko. Like whenever they introduce us, like, oh, this is my partner. And then they would say also na, oh, si pala partner ni Mika. Ganun. So it's good.
Okay. Hmm. So do you like parang ano yan? Yung sa partner mo parang more introduce na partner or parang you like it more like parang oh this is Mika's girlfriend I'm more comfortable with partner. with With partner? being a partner, yeah. Okay. Why? Like parang is there something na parang alam mo yun na parang girlfriend? I Is it think simula nung pumunta kami dito, like when I came sa Canada, kasi um, ang dami kong na-came across na ang tawag nila sa friends nila, na girls, is Mm, girlfriend. that's true. Yeah. And sometimes people get mixed up na, oh, girlfriend, you mean like friend mo lang, ganon. Like, Mm, oh, me and my girlfriends are gonna go out, ganon. So, I think partner is more, like, somewhat, parang mas formal siya, okay. na maybe partner mo sa life. Well, of course, At least partner that mo one sa is life, more ganon. like parang clear na oh it's they're in a relationship Mm-mm. ganun. Mm-mm. Okay. But sometimes I still find na some people get confused kasi they're like, oh, business partner, ganon. Oh. So, Yeah, I think it just really pero, depends. Yeah, I think kapag you're talking more to yung sa mga like yung dito sa Canada na parang when you say girlfriend, parang yeah, I think it's better to say partner. Pero I think pag sa mga Filipino when you say girlfriend, I mm-mm. think it's more understandable Mm-mm. kaysa sa Pero partner. dito partner din sinasabi namin. Partner na din. Ako partner. Oh, Pero partner din. ayun, may tanong ako kasi recently you're here in the Philippines sabi mo. Um, tapos sinasabi mo may mga nagtatanong Wala sa'yo, "Uy, naman may yun sa boyfriend ka na ba?" story niyo. Hindi. Dapat kanina mo pa Sinabi yun. niya Kanina. kanina. Pero i-relate ko lang. Kasi di ba Okay, sabi okay, niya okay. may nagtatanong sa kanya na parang, may boyfriend ka na ba? Tapos kasama mo yung partner mo. So, paano? Paano mo sinasabi? Kasi dito Well, marami talagang mga mosang mga marites eh. meron nga kami na came across, sabi niya, magkapatid ba kayo? Tapos sabi ko, hindi po, partner ko. Sabi ko, gano'n. Tapos sabi nila, ganun, partner. Tapos inulit niya ulit, sabi ko na lang, girlfriend ko po, gumanon na ako kasi parang di nila na-gets kung ano yung partner. Mm-mm. Pero when I was there, I think I used girlfriend a lot too. Kasi, I don't know, maybe kasi yung mga kausap ko, puro traditional, like, mindset na Filipino. Kaya it was easier na girlfriend ka na. Okay. Pero na-feel mo yung parang kapag sinabi mong girlfriend, yung parang mag-iiba yung tingin or parang masa-surprise. Di ba? Kasi mapipil mo magiging awkward kaya. Dito sa Pilipinas, normal yun na parang, kasi kapag foreign nationals yung mga nakakausap ko tapos ini-introduce ko sila, parang normal lang, oh, hi, ganyan, ganyan. Pero kapag ka sa Pilipinas, magpo-pause eh. Parang, ang sasabihin ko? Parang ganon, di ba? Yeah. Tapos awkward na. Parang pag binention mo na girlfriend or partner, may awkwardness na agad sa air na, ay, ganun pala yung ganun. Kasi nung nag-hike kami, they actually asked kung magpinsan kami. Sabi ko, magjowa po. Ganun. Ginanon ko na. Tapos sabi, hindi nga. Gumanon sila. So, parang hindi talaga, Diba? Pero eventually, they, explained na kasi parang hindi daw halata. Kasi super chill lang daw. Hindi mo na-notice na mag-jowa. Ganun. Kasi paano ba sa Pilipinas yung talaga landian? Kaya yung parang Dito? halata na sila talaga ganun. Depende siguro. Hindi, pero kasi sila pagka nga tinignan mo parang best friends, Yeah. ganun. Mm. Diba? Hindi mo naman kasi dito sa Pilipinas, paano ba? Maraming sense kasi siguro dahil sa culture na lang din. Kasi di ba sa Philippines, minsan parang syete na kapit or holding hands or Yeah, sila kasi I magkakapay. think parang di masyado eh. Like kahit kaming apat magkakasama, they don't really Hindi kami PTA eh. Masyadong PTA. Sorry So, I get it. I get yung kasi clingy ako eh. Sorry yung clingy namin nasa loob lang. Ayun. Oo, kasi nga Okay. dito, kahit yung mga ibang makikita mong partner, magjojowa, ganun nga, naglalandian. Lalo na ngayon, yung mga kabataan, Diyos ko, kahit san-san na lang. Hindi lang sa LGBT ha, pati sa mga talagang straight couple, sobrang mag-kiss dyan. Diyos ko, parang, feeling ko nga hindi namin mako-culture shock pagka biglang pupunta kami dyan, tapos may magbe-make out sa harapan namin. Kasi, may mga
mag-react dito. Mm-mm. Wala na talaga silang pake. Yun nga yung funny kasi nung lumabas kami nung pinsan ko, hindi ko kasama yung partner ko kasi nauna akong umuwi. Yung pinuntahan naming parang resort, isang buong group na puro LGBT like tapos pumunta sila sa resort para lang magbebe time. Tapos yun yung sabi nung friend nila kasi per partner sila tapos ang dami nila. Tapos they're all like lesbians, like WLW women. So it was something new to see kasi never used to seeing that sa Philippines lalo. Yun nga, feeling ko rin masyashock na rin yan sa bagay si Che kasi, yung environment din na kinalakihan namin, marami din talaga no, Che. Pero yung ano kasi namin nun, nung sa atin yung mga kasabayan nating members ng LGBT, mga talagang yung butch talaga, yung mga So, ngayon kasi makakakita ka talaga kagaya ni Actually, nagulat din ako Longhair. na may ganyan pala na talagang parehas parehas babae manamit, tapos talagang, kaya nagulat ako, may ganun pala, alam mo yun, parang, ewan ko, like sa akin ganun. Kasi ang alam ko, pag tibo ka, talagang tibo ka, like, lalaki ka manamit, ganito, kumilos, ganyan. Pero, hindi ako nakaano ng ganyan. Adding to that, kasi I think yun yung fear nila din nung nag-come out ako, yung magkakat ako. Like, there's nothing wrong with it, pero of course, yung fear ng parents, kasi kung mag-cut ako ng hair ko, as I start dressing up more, gayish, ganun. So, something na hindi nila parang ma-accept that time. Pero, yun kasi, I think yung norm na pag lesbian ka, it's more of one is a butch, tapos one is femme. Hindi sila used to na yung both girls na femme. Yeah. Dito ko lang din yun na dito lang sa Canada. Nalaman na pwede pala yung ganun. And then siguro naging more open na yung mga tao, then doon na naglabasan lahat. Talagang, alam mo yun, biglang parang nakatago lahat. Yeah. Tapos like, yung mga like, sa mga gay naman talagang, alam mo yun, labasan din talaga lahat na alam mo yun, lahat sila, wala lang, di ba, no, lang sila, talagang walang pakialam, ganyan. Anyway, maiba tayo, going back dun sa coming out mo about sa parents. Sabi mo, di ba, like, good and bad, and, hindi mo, parang, you weren't able to express yung sarili mo, right? So, nagkaroon ba ng chance na you really wanna talk to your mom? Parang like explain your side lang, or parang for her to understand you more, yung ganun, na, alam mo yun, hindi yung at least hindi lang na parang in-open up ng dad mo, and then na-open up sa family mo, yung parang may chance lang na, or did you even try, parang talking to your mom ng parang yung heart to heart, tapos just say na, alam mo yun, parang just, para mas magaan sa loob mo. And para mas maintindihan kanya where you're coming from. And, parang yun din, yung paano mo nalaman na ganun ka, ganyan. Of course naman, with my dad din, kasi ako yung type ng tao na kailangan talaga kita kausapin ng heart to heart para ma-explain ang sarili ko. Pero with my mom kasi, matagal ko siyang hindi nakasama. So it was a little harder nung simula. Like when it just came out, the truth just came out. Pero yun, sinabi ko nga na nagko-girlfriend ako sa Philippines, tapos totoo ko yung sinasabi ni Papa, ganyan. Kasi at first, hindi talaga siya naniniwala. Tapos, but, yun, sabi ko na sa kanya na, since nasa Pilipinas pa lang, I feel like I like girls kasi, or I'm more attracted to girls, ganyan. Tapos, she's still questioning, of course, nung time na yun kung phase lang ba, ganun, or ano. Pero eventually naman, tinulungan niya din yung sarili niya. Nasabi niya din sa akin na she was like seeking help, like psychologist, ganun. Talking to other people kung paano ba ma-accept yung ganun. And
yung pinaka parang natutunan ko from that time and until now pinanghahawakan ko pa rin is yung when you tell or when you come out to people, give them time to parang process yung feelings, yung thoughts, ganyan. Kasi tayo, di ba? At first, ang norm natin with social, is straight lang lahat. And we had the time to process na, oh, I'm actually attracted to girls or I'm attracted to the same gender. So tayo, we had the same time to realize everything. So they need that too, di ba? And yeah, so up until now, that's what I always tell them na sometimes they just need time kasi they'll realize din, di ba? Okay. And So, how's your nagmamatter ba sa'yo? relationship? Ako muna. Sorry. Baka makalimutan ko yung tanong. Oh, sige! Hindi. Isa-isa lang po. Dun lang, sa isa. Babalikan ko lang, hindi. Kasi di ba sabi mo sila na yung nag-out for you. Mm-mm. Pero nagmamatter pa yun sa'yo na gusto mo ikaw na lang din magsabi. Or okay na sa'yo yung setup? Nung una, hindi. Kasi hindi naman talaga ako ready nung sila nag-come out sa akin. Pero ngayon, they would just tell anyone, it's okay naman. And hindi na rin nagmamatter sa'yo kung kanino nila sasabihin. Ngayon, hindi na. Oo, kasi di ba parang pagkauna, bigla ka nilang i-out, mafe-feel mo na parang nahihiya ka na, Oh. bakit kailangan mo pang i-inform yung person na yan na ganito ako? Parang ganun, di ba? For sure na feel mo yun. I agree. So, wala na. Ngayon wala na, kahit kanino pa nila sabihin. Pero nasa sa kanila din yun. And one thing that my mom told me din, the reason kung bakit di niya matanggap nung una kasi hindi niya din alam kung ano sasabihin ng ibang tao. And their first instinct is to protect, diba? So, how are they gonna protect me kung hindi nila alam kung kanino ko sasabihin, ganun, kung sino yung pinag-uusapan ako, ganun. So, now wala na kasi nasa sa kanila na yun, tsaka kung sasabihin man nila doon sa person na yun, alam kong siguro maganda din yung intentions nila. Sige, ikaw na. Wala na, nakalimutan ko na. Loko-loko, wala na tuloy, nakalimutan ko na. Hindi, joke lang. So, tatlo tuloy. Nanganak. Yung? So, first, yung first, how's your relationship now with your mom? Kasi di ba sa dad mo okay ka naman? Hindi din nung una. O hindi. Nung una. But then like, kasi sa mom mo, di ba, you tried like talking to her. So, you tried parang expressing yourself mo more. So, parang now, parang how's your relationship with both of them? Very good. They're very, very open. Tapos sila pa nga nag-bring up ng conversations about my partner. Oh, kamusta si, ganyan. Okay. Sorry guys, hindi ko dinidisclose yung name ng partner ko. Kasi, It's okay, alam consent muna. Consent first, guys. But, yeah, so yung relationship namin ngayon. Dapat pala yung, sorry. Dapat pala yung partner mo yung ginaguest namin dito. Eh. Maybe next. Private. Okay, go ahead. Sorry. Yeah, so yung relationship ko with my parents, very, very good. I would say na one of the proof na kung sino man or if anyone's going through the hardship of coming out with their parents, ito na yung proof na they will come around eventually. Mhm. Yung pagmamahal nila sa inyo is still gonna come out. That's true, It's that's gonna true. be greater than kung sino man yung piliin mong mahalin. Yep. That's I think that's what really is naman like yung same thing ng sinabi ko before, right? Like yung advice ko din before na eventually you'll find out sino yung mga tunay nagmamahal sa'yo kapag ka nag-out ka. So, Uy, pero second meron question. din hindi, Di ba? Meron Merong din hindi hindi. tinatanggap. Yeah, pero nasa sa kanila na yun. Pero yun nga, like what Mika said, give them time. Give them like time to process. Give them kasi Or syempre, baka mas mahal lang nung parents nila yung status nila sa life.
Kaya Yeah. hindi sila matanggap. Hindi kasi Ay, di ba may nakwento ako Hindi, sa'yo kasi may dati? mga parents talaga na ano din, na mosang, joke lang. Na mga masyadong ma-pride. Pero, Mm-mm. or yung Yep. alam mo yun, yung Yung parang kinuwento ko takot sa'yo silang dati. ma-judge. Kasi nga, kasi mismo yung takot silang ma-judge kasi nga, sa totoo lang, yung mga parents na yun, pinalaki sila ng mga generation na generation sa dati pang, like, mga lola-lolo nila. So, tapos like, up to now, hinahawakan pa rin nila yung ano na yun, yung pagpapalaki sa kanila na gano'n. Kaya nako-compare nila yung ngayon sa dati na, mga bastos na kayo, mga ganito na kayo, lahat na, alam mo yun, sinabi na nila. Kasi nga kahit sila, gano'n. Lalim na hugot no? Oo, kasi I nga, know. gano'n kasi talaga sila. Yung sa kapitbahay kong CCTV dyan, joke lang. Sinama dito. Hindi pwedeng Plate di nababanggit number. no. Love na love ko tuloy yun. Sige, tuloy mo na. Ano yung sasabihin mo? Tuloy mo na. Na, sabihin ka eh. Para ang galit mo eh. Baka mabitin yan, And then di ba? sabi Baka mo kasi, sumabog hindi. ka. Nakalimutan mo lang yung sasabihin mo eh. Hindi yung sinasabi ko sa'yo dati, di ba? Like, meron akong kilala na may partner siya tapos hindi sila makapag-out to the extent na pag dumadating yung parents nung partner niya, pinagtatago siya or pinapaalis kasi parang mataas yung basta may mataas na status yung parents niya and yung jowa na is only son. Only child. So, ganun. So, hindi rin makapag-out yung partner niya. So, Wala na, ayun, same parang thing. mafe-feel yun, di ba, ng parents kapag ka alam mong ano yung anak Yeah. mo. Mafe-feel talaga yun. So, talagang ini-ignore nila kasi may mas pinapahalagahan sila kaysa sa pagmamahal nila sa anak nila. No, I- ano ka ba? Hindi I rin. see. Hindi rin. Kasi baka nafe-feel ng parents. And at the same time, ayaw mag-out nung tao na yun. Alam mo kung bakit? Baka naman kasi mamaya, yung parents na yun, hinihintay lang din niya na mag-out yung ano niya. Parang hindi daw tanggap like, talaga hindi Hindi daw daw naman sila matatanggap pwedeng kasi No, military. sinasabi lang yun nung kung sino man yun. Sinasabi niya lang yun na hindi yan matatanggap ng parents ko. Kasi nga, based sa Hindi ka kung paano niya nakilala yung parents niya. Or, Diba? hindi, syempre, kilala niya yung parents niya eh. So, alam niya kung eventually, Yun nga. magbabago yung ano ng parents niya. Eh, hindi niya nga ginagawa. So, baka O, kasi alam kasalanan niya niya na talagang yun. hindi. So, ang point Diba? kasi, ang pinag-uusapan kasi natin dito, eventually, yun nga, like, malalaman mo kung sino yung Siguro mga talagang tunay lucky lang nagmamahal tayo sa'yo. sa ano natin. Lucky lang tayo sa parents natin, tsaka sa family, sa circle natin. Kasama Pero na hindi yun. talaga lahat lucky. Pero yun nga, eventually, malalaman mo kung sino yung tunay na magmamahal sa'yo. Hindi kami nag-aaway parang ano na sa... Mika, kasi ba't ka nag-guess? Joke lang. Nag-open tuloy yung ano namin dalawa dito. Hindi, minsan talaga naghanap kami pag-aawayan eh. Malamin sa Pag-bored nag-end na. up na. Ito lang siguro, yun nga, yung sa pagmamahal. I mean, swerte kaya, bonus na yun. Pero again, end of the day, parents will be parents. Like, end of the day, eventually matatanggap ka nila. Yun lang yun. Like what Mika said, give them time. Give them, Yeah. yung sa kaibigan mong yun, i-guess mo dito yung papagalitan ko. Hindi, ko kainin. ano lang yun, just kidding, ano lang yun, but yeah, like, I mean, I know, kilala niya yung parents niya, pero alam mo, baka yung parents niya ngayon, naghihintay lang din yun. You know, and eventually yung, Sana, like, sabi no? mo nga, Sana. parents sila, eventually matututunan din nila yung, na gano'n, natanggapin yung anak nila. Alam mo yun, at least, diba, masaya siya kesa sa gano'n. Pero I understand naman yung friend kasi it did take a while din for me. Well, that's just my opinion din na it was years na yung relationship namin was rocky. So maybe yung friend nga is more scared na maging awkward yung situation, yung family dynamics than ano. Pero nga, nasa kanya na yun kasi ano ba naman yung ilang taon na ganun yung dynamics ng buong buhay mo. Honestly, like, that's gonna be more painful kasi kung may pinapahalag, like, mayroon silang pinoprotektahan na iba or yung kaibigan mo may ibang pinoprotektahan. What if yung iba pa yung makakita and then suddenly makarating sa parents? Feeling ko nga kasi Exactly. sa ano din eh, kasi nga general nga yung ama eh. Lagot ka, nag-mention ka. Eh, ang dami-dami dyan. Di mo ko nga alam kung retired na yun eh. General sa Yeah, parang like Sa yung mga military may lang. position na army, ganon. yeah. But I've seen Tapos and only I've heard- son.
mga movie, parang movie lang yan sa Mm. sa Philippines. Pero totoo Mm, talaga. Yeah. I've seen and heard na stories na dinidisown talaga. Tsaka kinakalimutan ng Yeah, parents. pero eventually, kapag too late na, dun na nagsisisi yung Mm-mm. parent. MMK yarn. Di ba? Oo, ganun. Anyway, going back, may Your second Third- question. second pa lang ba? Second pa lang. Gosh! So, my second, tignan mo na. Maabutin tayong part 4, ah. Ano, sorry So, ano yan? So, my second question is, nung sinabi mo na, oh no, wait. Sige. Nung second question ko na lang, dun sa sinagot mo kanina na, yung tinanong niya about dun sa, ngayon ba okay ka na yung kunyari, kahit kanino sabihin ng parents mo, ganto, ganyan, di ba? Mm-mm. So, kung ikaw yun, kung given the chance na ikaw yung mag-open up, paano mo sasabihin? Sa other people? Yeah, or sa parents mo. Kasi sabi mo, hindi ka nagkaroon ng chance, right? So, parang, given the chance na, like, kunyari, yung dad mo sinabi, it's okay, sige, ikaw magsabi. Paano mo sasabihin? Kagaya sa'yo, ba? Tomboy Tomboy po po ako. ako! Like, ganun eh, no? Siguro ganun din sa akin. Crier kasi ako so iiyak talaga ako. Mhm. Siguro at this time ba or nung dati pa nung I mean, like, basta kung paano. yeah, like, paano mo lang sasabihin? Pwedeng, Yeah, kasi that straight to time, the sabi mo, di ka pa ready right? Mhm. So, parang ikaw, di mo rin alam paano yun sasabihin. Kasi ikaw mismo, di ka pa ready. Pero, it was like good, parang kaya sabi mo lang, it was good and bad. Kasi, nung time na yun, yung dad mo na yung was able to be the one to open the door. Right? So, kahit wala ka pang maisip ng panahon na yun kung paano mo sasabihin, nabigyan ka ng chance. Pero like, right now, kunyari, like, kahit hindi na sila yung magsasabi sa ibang tao or ganito, ganyan, how would you do it? I think very direct pa rin na, I'm actually into girls, ganyan. Or I see myself as part of the LGBT. Kasi I still get that sometimes, kahit sa work lang or randomly, nasabihin ko, I actually have a girlfriend, gumagana na, or my partner, I have a partner. I think ngayon, wala nang sa akin na sabihin yun. Pero before, my younger self siguro would probably be crying. Uunahin mo na yung iyak bago sabihin yung gusto sabihin dahil sa takot. And siguro yung older self ko magsusorry na, I'm sorry na ganito ako, pero ito po talaga ako. Ito pa rin ako, like nothing changes na ako pa rin yung anak niyo. Pero yun nga, I prefer being with girls. MMK pala yung sagot mo. Walang magbabago. May Ito tanong pa ako. rin ako pa Yun din yung kasi, anak yun niyo. yung mindset, di ba? Yun yung Bata mindset. mo nalaman na ano ka? Bata mo na Uy, alam mo, paano ko na-realize? yun? That's Oo, my turn. bata mo, diba? Yeah. Tapos ano ka ba? Buti na lang, Ah, nag-agree tayo. Oo. Nung nalaman mo, never kang na-attract din sa sa Yeah, guy. so gagatungan ko lang. Like, since you said na, like, ganun mo aaminin na I actually like girls, I prefer girls. Paano mo nalaman na you actually like girls? And yun nga, like, di ka ba nagkaroon ng crush sa guys? Like, kailan nag-start tong admiration na to? Paano, alam mo yun? And again, this is Shay and this is my Ulo friend and our special guest, Bini Mika.